hindi pa safe, hindi pa secure ang mga sabit sa flood control scam. Kahit wala na at namatay na si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yan po ang tiniyak ng ating mga otoridad, especially ang Ombudsman at saka po ang DILG Secretary Junvic Remulla. Ang sinasabi ngayon ng mga otoridad, ang mga naunang sinabi sa mga hearing sa Senado at Kongreso, pati na rin sa ICI nitong si Joseph Cabral, ay matibay na pagbabasihan ng malalim na investigasyon at papanagutin ang lahat ng sabit dito. Maliban pa dyan, kaya nga po pinasasave or pinibigyan ng proteksyon ang kanyang cellphone, laptop at iba pang mga dokumentong pwedeng makuha sa kanya. Dahil sa tindi po ng kapangyarihan, sa tindi po ng karanasan, sa tagal sa DPWH ni Joseph Cabral, marami po talaga siyang nalalaman. Just imagine, inabot na pala siya ng 11 years dyan po sa DPWH. Ganong katagal. So, ibig sabihin, ilang presidente na ang nagdaan. Iyan ay nandyan na sa DPWH. At mukhang karir naman. May talino at may kakayanan. Kaya lang, dahil siya po ang may hawak ng mga sensitibong posisyon tulad ng planning, operation at iba pa. Ang planning, siya po ang nakakaalam ng lahat ng project, sino ang may proponent ng project, saan may mga project, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya napakarami niyang alam. Okay? So dahil dyan, ang sinasabi ngayon ng mga otoridad, Ombudsman at ng DILG, hindi pa pwedeng mag-relax ang mga taong sabit sa korupsyon. Okay? Dahil gagamitin ang anumang naunang sinabi ni Cabral sa mga investigasyon at mga dokumento at iba pang information makukuha sa kanya. Ito'y sa kabila nga po ng natagpuang patay ito sa Bangin, dyan po sa Benguet, sa Cannon Road ng isang araw, pero hindi po yan nagtatapos. Maaaring si Cabral ay wala ng pananagutan dahil patay na, pero yung investigasyon at kasapakat sa lahat ng nangyari ay mananagot pa rin. May nagsasabing kahit patay na, pwede pa rin ituloy ang investigasyon at saka kaso. Nasa sa mga otoridad na yan kung paano tatanggapin niya ng korte, pero ang investigasyon ay tuloy-tuloy. So, malaki palang kawalan sa investigasyon. Dahil mas matagal pa ito na opisyal ng DPWH kaysa kay dating Secretary Mark Villar na ngayon ay senador na, kaysa kay former Secretary Manny Bunoan na nag-resign na. So matagal-tagal na ho ito. Just imagine yung kanyang kapangyarihan as Department of Public Works and Highway Undersecretary for Planning, lahat ng project dumadaan sa kanya. Lahat ng mga politiko sa Kongreso, Senado at local, alam niya kung magkano ang budget at project, bawat region, bawat probinsya at lahat ng lugar. Ganon pong katindi. So parang mas marami pa siyang alam kaysa dun sa mga dalawang naging sekretary o tatlo. Kasi pagkatapos po ni Villar mag-resign sa DPWH, naka5 taon lang yata si Villar, nag-resign dahil tumakbo. Ang upo dyan ay si dating Congressman Mercado. Tama ba? Mercado. Ayun, ng Leyte kung di ako kakamali. So 3 pala o halos 4 ng sekretary ang pinagdaanan nito. So napakaraming alam. Tama lang po na panindigan ng pamahalaan na ituloy ang mga investigasyon. Kaya nga po sa ngayon, kahit na may hindi tanggapin ng pamilya na isailalim sa autopsy ang labi para for identification, hindi naman sa pagdududa, gusto lang ng gobyernong matiyak, masiguro na yan talaga si Cabral ang nakitang wala ng buhay sa Bangin. Yun lang po, walang iba. Kasi alam niyo naman, marami hong pwedeng gawin, marami hong sindikadong pwede hong sabihin patay na siya, buhay pa pala. Pwedeng pinick up lang siya, ngayon buhay pa, iba yung natagpuan, mga ganon.
So para masigurado kahit na sinasabi ng asawa at ng anak, siya na nga, si Jose Cabral, wala nang iba, asawa ko yan at saka anak yan ang mother ng mga anak ko. Pero hindi pa rin po. Sa ganyan po kasing sitwasyon, para po sa kaalaman ng lahat, pagka ho ganyan, may krimen, ay nagpakamatay, pinatay o kung ano man, talaga pong ang autopsy report ay kailangan gawin or autopsy kailangan gawin para for the record, for identification, para ho malinaw na malinaw. Okay? Kasi isipin mo, halimbawa, huwag naman sana, ulitin ko, huwag naman sana, idiniklara na talaga si Cabral yan. Pero pagdating ng ilang araw, ilang linggo o taon, biglang buhay pala si Cabral, o di naloko na. Ang laking problema no. So tama lang po, yung sinasabi ni Secretary Remulla ng DILG, autopsy, para safe tayo, para lang po sa kaligtasan ng lahat, ma-identify talaga. Kung siya na yon, walang problema. Diba? At hindi po makakatanggi ang pamilya. Ito ang tandaan nyo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga Pilipino. Pag ang otoridad ay nagsabing autopsy ang kailangan gawin, hindi yan pwedeng pigilan ng kahit sino. Kahit kamag-anak, kahit asawa. Kasi pagka po ganyang labi na maaaring pinagdudahan ng iba, para lang ho sa siguradong for identification, mayroong authority ang mga otoridad kahit ayaw ng pamilya. Walang magagawang pamilya. Kasi nagpagdidebatehan doon sa Purinarya dyan sa may Baguio City. Gusto nang iuwi ng Manila ng pamilya kasi taga Quezon City pala yan. Yung pa isa nakapagtataka. Taga Quezon City, nagpunta ng Benguet, nagpunta ng Baguio, dyan sa kabundukan yan, para lang mag-relax. Tapos nagpahatid doon sa tabi ng bangin at nagpaiwan doon. Umupo doon sa gilid ng bangin. Ano yun? Kaduda-duda talaga. Nagpaiwan sa driver at sinabi sa driver, mag-relax ka muna, umalis ka muna dito, iwan mo muna ako. Kaya yung driver nagpunta ng gasoline station, nagasolina muna. Pagbalik doon sa lugar kung saan niya iniwan yung amo niya, wala na. Ganong katindi. Galing ng Manila, maraming lugar dito sa Metro Manila, sa mga mall at iba pa, na pwedeng mag-relax, pero umakyat ng Baguio City. At saka ng Benguet. Pero huwag nating kalimutan, sa Benguet, sa Baguio, at kung saan-saan lugar sa lugar na yan, marami rin po diyang substandard project at ghost project na na-discover ni Pangulong Marcos, na-discover ni Mayor Magalong, at pati ho sa Benguet. Sino ba yung congressman ng Benguet na nababanggit ngayon? Di ba magkapatid? Hindi ko sinabing may kinalaman sila. Ang sinasabi ko lang sa Benguet at saka sa Baguio City o dyan sa lugar na yan, may mga problema sa project ng public works. Bago nangyari itong kay Cabral, nawala siya. So, yun po yung mga issue na dapat talagang malaman. Okay? Maraming alam yung driver. Bakit nagpunta pa ng Baguio, ng Benguet, at pinayagan ng asawa na yung driver lang ang kasama, nagpunta ron para mag-relax. Marami ho talagang pagdududa. Kaya, hindi po masama autopsy ang gawin for identification at mas malalim na investigasyon pa. Please like and share ng ating video.